Paalala lang mga kadyani, no? Dito sa video ito, bibigyan ko kayo ng advice diyan sa mga OLA na may mga issue. May mga cease and desist order, yung mga na-revoke, yung mga na-raid, di ba? Yung mga nagkakaroon ng problema, yung kahit yung mga illegal na online lending apps na nada-download natin diyan sa mga App Store, sa mga Play Store, okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media accounts, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo ang video ito, please like po, makakatulong po na malaki dito sa ating channel sa YouTube. Pakishare na rin po para maging aware at updated po sa mga knowledge at mga kaalaman at mga payo na may bibigay ko dito sa mga online lending apps. At hit nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko dito. Okay, advice ko sa inyo, no? Hindi naman dapat problemahin eh. Hindi nyo dapat isipin na porket may utang kayo, pero nagsasabi huwag nyo bayaran. Hindi porket may utang kayo at sinisingil kayo ng mga OLA, ng mga may issue. Sila dapat yung mga problema. Bakit? Kanyo? Di ba, itong si Easy Peso, no? Kailan lang na-raid. Tapos nabigyan pa ng cease and desist order. Kasi, ito yung madalas na tanong sa akin ng mga nakaraan, no? Si Easy Peso, ang kulit, naniningil pa rin yung kanilang mga third-party collections. Tandaan nyo yung cease and desist order na ibinigay sa kanila, ha? Hindi biro. Unlike doon sa mga ibang OLA na nabigyan ng cease and desist order, yung operation lang nung mismong company. Kunwari si Creditable Lending, di ba? Yan ang lending company ni Easy Peso. Yan lang po yung nabigyan. Pero sa utos ng cease and desist order ng SEC is lahat in the behalf ng company, even the third collectors, the advertisements, the promotions, the engagements, and even yung paniningil ng mga third-party collections kasama sa lahat ng stop operations na ginagawa nila. At SEC yan nagbigay nun. At hindi ako binasa ko lang yung cease and desist order na pinato sa kanila. Kasi nga, kaya binigyan ng cease and desist kasi nung na-raid, naiiyak sa korte ngayon, at pinag-aaralan at iniimbestigahan kung nararapat ba talaga yung isasampang kaso dahil nga kailangan i-follow up ng mga government agencies like the NBI, the PNP, and even the PAOK. Kasi iniimbestigahan yung kanilang mga yung kumpiskang mga gamit. Kukunin nila lahat yung investigasyon. Lahat na reklamo ng mga OLA victims na nagkaroon ng issue sa mga ganyang klase ng OLA. Isa-isin natin yung mga OLA rin na ngayon. Yung mga OLA na may cease and desist order na yan, like the Easy Peso, the Hyphen Lending, yung Cashme, di ba? Yung, kalimutan ko pa yung pangalan ng lending company na yun, Hupan Lending, yung mga na-revoke din, hanggang ngayon nag-ooperate. Yung Digido, yung, ano pa ba yung na-revoke din ng mga nakaraan, yung mga ilan-ilan din na na-revoke, si Surety Cash. Si Surety Cash, na-revoke din po yan noong February. Diba? Kasi nga, bakit sila na-revoke? Bakit sila nabigyan ng cease and desist order? Dahil sa paglabag sa unfair debt collection practices. Yung na-revoke na Digido, ang problema hindi doon eh. Iba ang dahilan nun. Pero still, revoke. Pero nag-ooperate pa rin. Matigas ang ulo ng mga yan talaga. Pero ito may ipapayo ko sa inyo mga kadyani na kapag kayo nakakaranas ng mga problema dyan sa mga OLA, tapos gusto nyo naman magbayad, ay napakagandang gawain niya. Bayaran pa rin ang utang. Pero syempre, dahil may issue, na bawal silang maningil, hindi natin problema yon. Tandaan nyo, papayo ko sa inyo, hindi nyo nakasalanan kung hindi kayo makabayad ngayon. Lalo-lalo na nawawala sa Play Store yung mga karamihan dyan ng mga OLA na may cease and desist order. Diba? Hindi nyo ma-download. Tapos pagka dinownload nyo naman, nagkakaroon ng problema yung system ng kanilang apps. Sinubukan ko nga yung Easy Peso nung sabi siya, nag-glitch eh. Hanggang ngayon, nag-glitch. Pag na-download nila doon sa mga, pag doon sa mga links na ibinibigay nila sa mga text. Then, pag dinownload mo naman sa ibang app store like the Vivo, meron din sa Itel, itong gamit ko, tsaka sa Infix, tsaka sa Tecno, meron silang sariling tinatawag na app store, yung Palm Store. Nakakukuha mo rin sila dyan, mada-download mo rin. Pero, dahil nga, may issue system ng apps nila, maaaring magkaroon talaga ng problema kapag kayo nagbayad. Advice ko lang sa inyo, hindi ko sinasabing huwag magbayad ng utang, ha? Ang sinasabi ko, hintayin nyo na lang muna siguro kung ano yung mangyayaring desisyon ng SEC. Kasi meron namang order eh. Meron namang cease and desist order. Kung ma-lift up yung cease and desist order, tsaka nyo bayaran. Tsaka nyo i-forward yung ano. Kesa ma-scam tayo. Diba?
Kasi nga hinahanap yung mga ibang mga maaaring mga company na kung saan yung nasa location ng mga yan. Maaaring titrace pa sila dyan, maaaring iniimbestigahan pa nila yung mga maaaring kung saan madadala o kung saan sila makakatagpo pa ng mga connections kung saan pwedeng mahanap yung ibang mga empleyado nitong Easy Peso at saka ng ibang mga ola na maaaring may mga complaint. Pero mas maganda mga kadyani, no? Paliwanagin nyo na yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga nasa contacts ninyo na lahat na gulo nila, na babayaran nyo naman talaga yan. Nagkataon lang na may order ang SEC na ganyan, na cease and desist. Kasi, may iba nang nakaraan nakapag-loan pa. Tapos ngayon, kinukulit. Then, yung third-party collection, sobrang kulit. Sobrang harassments, di ba? Sobrang pang-aabala. Kaya sabi ko sa inyo, paalalahanan nyo na lang, huwag muna kayo magbayad. Hindi ko sinasabing huwag magbayad. Huwag muna kayo magbayad hanggat walang talagang solid na desisyon ang SEC. Basta may cease and desist order sila, may karapatan kayo na hindi kayo makapag-cooperate sa mga yan. Kasi tatawagin talaga kayo yan. Kukulitin kayo yan. Pupost kayo yan. Tapos sasabihin nyo, syempre, yung interest tumataas. Yes, tataas yan. Yan naman talagang gusto nila eh. Yung ibong kayo sa utang. Pero dahil nga, may problema. Mas lalo kayo magkakaproblema kapag nagbayad kayo. Eh, paano sabihin nila na walang pumapasok sa system namin? Nagbayad kayo ng malaki. Kahit 1,000 lang yan. Malaking halaga na ngayon yan, di ba? Sayang yung pera. Ipunin nyo, itabi nyo na lang. Gamitin nyo muna. Tandaan nyo, hindi kasalanan ng mga borrower yung mga problema ng mga apps na yan, ng mga online lending apps na yan. Ulitin ko, para maliwanagan lang kayo. Hindi nyo kasalanan yun. Kasalanan nila yan dahil sa mga paglabag nila sa karapatan ng mga borrowers na kung saan tinatawagan yung contacts. Kaya nga nagkaroon ng mga kaso na data privacy, the protection of the financials, itong sa protections on the lending, something like that, sa consumer and the financing, di ba? May nilabag sila ron. Nilabag din nila yung mga Truth in Lending Act, yung mga, tawag doon, yung mga unfair debt collection practices, di ba? Ang dami nilang nilabag, kaya nga nakasuhan, kaya nga kinumplain. Kaya nga iniisa-isa ngayon yan. May pinag-aaralan lang talaga. Kailangan lang ng mga tamang due process para mas maituloy yung pag-akit sa korte. Kasi hanggat under investigation, like the credit cash and the peso wallet ng Hyphen, hindi porket na-dismiss na yun, clear na sila. May record na. So ngayon, nag-ooperate pa rin. Di ba? Minsan nawawala sa Play Store nga eh. Pero nag-ooperate pa rin, nagpapautang. Tandaan nyo, mga illegal na yung mga yan. Wala na silang karapatan magpautang. Kasalanan nila na bakit sila nagpapautang. Gayong alam nila na may order ang SEC na bawal sila mag-operate, bawal sila mag-engage, bawal sila mag-promote, bawal silang magpa-singil. Di ba? Bawal silang maningil eh. Pero ulitin ko ha, hindi ko sinasabing wag na kayo magbayad ng utang. Hintayin niyo yung mismong magiging final decision ng SEC. At saka nyo bayaran. Pag sinabi, okay, na-lift off na, okay na yan. Goods. Pero dahil nga may kaso pa sila, na kailangan imbestigahan ng mga government agencies, is huwag nyo na munang bayaran. Ayoko maging kawawan, ayoko naman ma-scam din naman kayo. No? Magiging totoo lang ako sa sarili ko. Hindi ko sinasabing huwag magbayad. Nagpapakatotoo lang ako. Huwag muna kayo magbayad kasi may problema dyan sa mga system ng mga applications nila. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po muna ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.